Ano? Eh, ha? Kayo nagsabi niyan, di ako, ha? Baka mami, madinig. Abayo, kayo magalala kung nandyan sa City Hall yun, mamaya mga alas 8 darating dito yun. Lakad din, di ba? Oo. Oo. Kay Joey Uy po, kapag may bigas, ibibigay po natin yan. Wala pong palakasan. Kung sino yung dapat mabigyan, yun ang bibigyan. Sangayon kayo doon. Kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Sangayon po ba? Ayo? Yun po ang gagawin natin. Yung mga AKAP, AX, tupad, yan po, hindi po programa ng congressman niya para sa inyong kaalaman. Kahit kayo po, isa sa inyo maging congressman, ibibigay niyo po yan. Ang tawag po dyan, dole-out project ng national government. Hindi po programa yan. Sino po nakatanggap ng AKAP, AX, tupad dito? Pakitaas po na kamay. Isa. Dito po. Dalawa. Dito, wala. Doon mo, may nakatanggap. Pakitaas nga yung kamay. Isa. Nasa mga 800 tayo dito. Ibig sabihin niyo po, tatlo lang yung pinagpalang anak. Ang Panginoon dito. Sa dami nito, tatlo lang. Sino po yung dito nakakatanggap kanina meron? May nagtaas kanina eh. Ha? Nakamot lang, di dalawa lang. Nakamot lang pala. Kay Joey Uy po, kapag dapat makatanggap, yung may nangangailangan, yung po ang makakatanggap. Miski na po kamag-anak ng matanda o nung sekretary niya, tao niya, tayo sa akin, kay hindi. Isang araw lang ang politika. Pagkatapos yan, servisyo na. Kung sino nangangailangan, tutulungan natin. Wala pong palakasan kay Joey Uy. Yan po ang pwede kong ibalik sa inyo. Talaga? Mahal niyo ba si Joey Uy? Sa taas po, sangayon kayo kay Joey Uy? Pwede ba ako makiusap? 9-0, straight? Mahina. Okay ba sa inyo? 9-0, straight? Yan. Dahil si Joey Uy po, nung ako'y, mami, sandali lang. Hindi namin. Nung ako po'y kumatok sa inyong mga puso. Di ba? Minahal niyo ako. Di ba, natatandaan nyo, meron akong plataforma ng gobyerno, may pantay na karapatan. Ano ba yung sinasabi ni Joey Uy? Bata, matanda, mayaman, mahihirap, matalino, mangmang, botante, lalong-lalo na sa hindi botante, dapat makatanggap ng pantay na magsiservisyo sa isang nagsiservisyo publiko. Di ba yung po tama? At yung pagtitiwalang binigay nyo kay Joey Uy o sa pamilya Uy, ay parati ko pinangangalagaan. At makakatiyak po ulit kayo na susuklihan po ulit ng isang matapat at dire-diretsong pagsiservisyo sa abot lang po ng aking nakakaya. At ang pwede ko pong may isukli sa inyo sa pagtitiwala nyo. Mula po ng unang araw, noong 2004, July 30, 12 noon, hanggang sa kasalukuyan, 21 taon nyo po akong pinagkatiwalaan. Ang pwede ko pong may pagmalaki o isukli sa pagtanaw ng utang na loob sa inyo. Ang iyong lingkod po, ninisan po, hindi po ako nasangkot sa anumang katiwalaan sa loob po ng 21 taon. Yan po ang sinukli sa inyo. Ngayon tulutan nyo po. Kasi dito, kaya ako namin sinasabi 9-0. Bakit? Sila po ang maka-amenda ng batas itong konsealis nito. Kailangan po mabilis. Kailangan namin kompleto. Approve ba sa inyo? Hindi na. Approve ba sa inyo?
Tulungan mo natin ang magpapatuloy po ng programa ng ni Parang Kaloy Castañeda ang susunod na Konsehal Boulder Castañeda. Ito naman po, mula po sa bayan ng Santa Mesa, may experience na po sa pagsaservisyo. Siya po ang hawak ng sports. Ang sports po namin, kahit hindi potante, pwede. Hindi ka na kukuha ng voters registration. Ang sports po sa basketball, bata, matanda. Hindi lang po sa lalaki, maging sa babae, may basketball. Tulungan po natin ang susunod na konsyal mula po sa bayan ng Santa Mesa. Konsyal, Kid Marasigan. Ito, may experience na rin po ito. Professional. Ang magbibigay sa inyo ng close-up smile. Magandang ngiti. Dahil ito po, ang magiging lista na ika-6 na distrito ng Maynila. Mula po sa bayan ng Punta Santa Ana, sa puso po ng Santa Ana, ang susunod na Konsehal Doc Mercado. Ito, natulungan niyo na ito noong nakaraang eleksyon. Naumpisahan na ni Paring Joel, ni Konsehal Joel Par. Ito naman, nasubukan niyo noong nakaraang eleksyon. Ito naman, ikalawang termino na po. Mula po sa bayan ng Pandangan, simple nagseservisyo, Konsehal Elmer Par. Ito naman, bata pa ho, uy, tulungan natin. Bata pa ho, hindi naman ako ganun malaki. Malaki naman, pinatilyo naman ako. Idol ko to. Sabi ko, napakasipag nito. Simple, wala kaya mangyabang, di ba? Bumababa, mag-isa, di ba? Ito naman po bata pa ako. May asawa na ako, may apo na ako. Pero ito po ang pinakabata sa amin. Ang junior citizen ng Yormes Choice. Pangatlong ikot na po ito. Pangatlong termino. Kumbaga sa manok po. Anong tawag po ito yun? Hindi natatalo. Mananalo. Di ba? Tulungan po natin. Nakilala po sa Batang Quiapo. Seryoso. Konsehal Lou Piloso. Ito naman po, magigiusap ko po yung panganay na anak ko. Tulungan po natin para maipagpatuloy po yun ang umpisa ko noong 2004 kasama kasalukuyan. Tulungan po natin, magbabalik po, Konsehal Christian Joviuy. Hindi natulungan na po natin itong anim. Mabilis na mabenta yung batas, di po ba? Yung mga insured na mga natanggal, ibabalik po kagad yan. Pag-upo niyan, 1 linggong pahinga lang, wala nang dala 2 linggo. Yun na kagad ang uunahin nila. Ay balik yung mga nawalang magagandang servisyo ni Yorme. Diba? Diba? So, approve sa inyo yung 6-0 ko siya. Para medyo lakasan niyo naman sa tundo pag ginano ng congressman, yumayanig yung tutuban po. Approve ba sa inyo yan? Yan. Hindi na gawa na po yung batas. Kapag hindi po natin kakampi ang PC Alcalde, wala rin saysayan, iilalim niya. Yung agenda, iilalim niya. Pagkatapos na termino, mag-i-election na eh. Hindi pa na yung agenda yan. Approve po ba sa inyo? Ito, may prueba na. Yung tatay niya, naging alkalde. Approve po ba sa inyo ang your Mr. sa Vice Mayor? Tulungan mo natin ang susunod na Vice Mayor ng Lungsod ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. At siyempre, ito, alam ko, balik na kayo. Siyempre, ito naman, alam ko naman, approve na sa inyo ang alkalde na magbabalik. Di ba? Approve? Di ba? Bilis-kilos. Tulungan mo natin ang magbabalik na alkalde ng Lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno.
at si Joey kakatok po ulit sa inyong mga puso. Isama niyo na si Joey Uy sa inyong dasal, 10 po ng Your Best Choice na galing ng Distrito ng Maynila. Approve ba sa inyo? Approve maging congressman? Ay, no. Alam niyo naman yung kapitbahay ko, lamping eh. Approve ba sa inyo, Joey Uy? Yan. Game na ba kayo? Maraming salamat po sa inyo lahat. At muling magandang hapon po. Manila, God first! Pagbaba ng inyong lingkod na si Joey o inyong kapitbahay. Dahil usually ako, 2 weeks bago mag-file, saka lang ako nagsasabi kung ano yung tatakbuhin ko. Napaaga po dahil nung nag-recess po kami nung mga July 7 or first week of July, nag-recess po City Council. At sinamahan ko yung anak ko, pumunta kami ng probinsya. Pagbalik ko, tinawagan ako ni Maring Joel, si Consul Joel Mar. Sabi niya, "Pare, gusto ko makausap ni Yorme." Sabi ko, "Sige, bukas." Noong July 12 po, nagkausap kami ni Yorme. Kasi nung first term ko, last term naman ni Yorme na konsyal, nag-abot ko kami. Magkumpare kami. Sabi ko, "Pare, ano balita?" Sabi ni Yorme, "Pare, okay naman, pero sabi niya, pare, takbo ka nga ng congressman." Niyaya niya ako. Sabi ko, "Ano balita?" Sabi niya, "Kasi pare, yung mga naumpisahan ko, lalong-lalo na yung sa mga senior citizen, yung mga benepisyong natatanggap nyo, yung black rice, yung vitamin C, at saka yung itong i-ensure, di po ba? Pati yung pag-usapan namin, pati yung sa allowance. Di ba? Every quarter nakukuha nyo 500 yun, sa isang quarter, 1.5. Di po ba? Pag hindi nyo nakuha yun, sa first quarter, makukuha nyo yung second quarter. Tama po ba yun? Hindi, noong po kayo, hindi, pagkatapos naman ng second quarter, hindi nyo nakuha, pwede nyo makuha ng third quarter. Kung hindi nyo nakuha yung third quarter, pwede nyo magsabay-sabay first, second, fourth. Huwag lang po, pagka lumagpas na yung year end, pagka lumabot na po ng January 1, wala na po. Mapupunta pa na po yung sa general fund. Pero kung hindi nakuha ng first, second, third, pwede nyo kuhanin ng fourth. Tama po ba yun? Sabi ko nga kay Yorme, nag-usap kami. Sabi ko, pare, hindi ako kasama sa nag-abenda dyan. Hindi ako pumunta dyan. Kilala nyo, kapitbahay nyo, o aking mga kapamilya po sa bayan ng Pandakan. Si Joey Uy, kapag tama, tama. Kapag mali, mali. May resibo po yan. Pwede nyo pong ipagtanong sa City Council, sa record section, kung totoo ba ang sinasabi ng inyong kapitbahay o ang inyong anak na si Joey Uy. Wala po, di po kami kasama. 10 po lang aking mga kasamang kusyal ngayon. Dahil kami bago kami humarap sa inyo, nag-usap-usap kami. Sabi ko, may kanya-kanyang programa. Kaya kung makikita nyo yung mga line-up ng Your Best Choice, wala po sa isang lugar lang. Nakakalat po yan. Meron sa San Miguel, sa Santa Mesa, sa Punta, sa pusot ng Punta. Sa loob, meron din po sa San Roque, sa labas po ng Punta. Tapos meron din po tayo sa Pandakan. Kompleto, hindi yun nasa isang lugar lang. Di po ba? Dahil para, nag-usap kami ni Yorme, para pagdating sa pagsiservisyo, kung may problema sa Punta, nandiyan na yung dalawang konsyal sa Punta, isa sa labas, sa loob. Dahil marami pupuntahan din dyan, maraming tao. Sa San Miguel, nandiyan naman, pwede kami kukuwin sa Santa Mesa. Pagka naman bandang gitna na, nandiyan si Consyal Kid. Pagdating naman sa Pandakan, nandiyan si Consyal Helmet. So, mabilis yung kumalaw. Kasi Your Best Choice, bilis kilos. But anyway, yun. So, binagit yun. At para sa inyong kalaman, nung kapitbahay nyo, hindi po kasama sa nag-amenda dyan. Dahil mali yun eh. Yan naman, kasi bakit? Kasi po yan, nakalaan na yan sa inyo. Di po ba?
Para sa inyo na yan eh. Eh bakit pa kailangan ma-forfeit? Kaya, siguro mga wala pang 3 minuto, 5 minuto. Sabi ko kayo, sige, kasama mo ako dyan. Tama naman eh. Di ba, tama naman yung gusto ni Orme. Ngayon, ako di ako pumoto dahil hindi ako sangayon. Tama rin naman yun na huwag i-forfeit eh. Di ba ba? Saka yung mga nagbibigay ng insurance sa mga senior, dapat naman yan. Dahil yan naman, yung binibigay naman ng lungsod ng Maynila, galing sa ating mga buwis na malilinyo. Tama po ba yun? Dapat makinabang na yung mga mami at daddy. Dahil isa rin naman kayo dati nung nagtatrabaho ko eh. Nung bata-bata pa kayo, nagbabayad din naman kayo ng buwis, di ba? Contributor. Kaya alam ngayon, dapat kayo rin yung makinabang. Dahil kasama rin yan doon sa mga binayad yung buwis ng unang panahon pa. Di po ba? But anyway, siguro makikita nyo mag-isa sa mga kapitbahay dito sa diyan kay Chairman Handa. Di tayo nagka number 1 dyan, kay Chairman Pagbilianes. Ngayon, para di tayo nagka number 1 niya bakit kahit bis ngayon sa Pandaran. Kasi si Joey yung kapitbahay niyo, ang approach ko, iba naman. Siguro kilala niyo naman ako. Nag-umpisa ako, stricto yung mama ko. Parang laman yung hanap buhay ko. Di po ba? Nag-start ko maliit, napalaki ko sa dasal din. Dahil, Marian Devote ako. Sipag at syaga. Diba? Na itaguyit ko yung pamilya ko. May konting na ibigay sa akin yung magulang ko. At may naipunta din naman ako konti. So, kasi noon, siguro, sino bang nakakilala sa akin dito? Di pa po, noon sumasakit na ako, nangangampanya ko kasi ako noon nung estudyante pa ako Nadidinig ko sa ilalim ng entablado kung ano sinasabi ng mga tao. Sabi niya, yan na naman yung mga politiko, nangako na naman. Yan na naman. Puro ganito, di ba ba? Sabi ko, kaya nung ako'y pinalad, kumatok ako sa mga puso niyo. Sabi ko, magdasal niyo ako, yakapin niyo, mahalin niyo. Ampunin niyo na rin para makapag-servisyo. Sa awa po ng Panginoon, hindi lang isang beses na kay Joey, 3 beses pa. Di po ba? Alam niyo naman ang batang San Miguel, champero yun, di ba? Pachamba-chamba lang tayo, di ba? Nung nilapit ko nga yung anak ko si Grace yan di ba? Siya pinakabata. Oo. Halos 23 years old siya nung nanalo. Pero ilang buwan na lang naman, 23 na. Kasi naman, kapag dating ng January 1, ay December 31, ang birthday nyo, pag tungtong ng January 1, tatanda na kagad kayo ng isang taon. Tama po ba yun? Yun naman po talaga January 1st, dagdagan na kagad ng isang taon. Kung sabihin din, talagang ko di ba? Sabi nga nung ipo nga sa akin, si Joey, hindi tumatanda to si Joey. Sabi ko, si Joey naman ay 35 years old na. Pero tayo pinanganak di ba? Kung nabubuhay nga lang yung lolo ko, pagka walang kwento yung baka sabihin nyo, wala kayo sinabi sa lolo ko. Anyway, siguro makikita nyo, yung approach ko sa pagsiservisyo, iba. Dahil si Joey po, ang pinakabatang Rotarian sa kasaysayan ng Pilipinas. 5 consecutive years, yung director po ng Rotary Club of the Philippines, si Joey Uy. All Harris Fellow member po po. So, sa Civic, Rotary, Gawanis, Lions, JCs, pare-pareho naman yan. Pagtulong mo, mga Rotarian, di ba, sa barangay natin, madalas may mga program dyan Pagtulong mo niya ng Civic, pagtalikod nun, tapos na yun. Wala na yung kukuhanin sa inyo. Mami, ano ba pangalan niyo? Saan pa kayo nakatira? Ano ba telepono sa bahay? Ano ba cellphone? Wala akong ganun. Ganun din po ang aking ginawa. Inuuna ko yung mga hindi potante. Dahil may experience na ako sa pagsiservisyo sa kabataan So inuuna ko, ginawa ko, pagkatapos ng eleksyon, nanalo ko, nagpahinga ako 2 linggo.
Tapos, nag-isip na ako ng programa. Ang unang ginawa natin pet project, yung daycare center. Lahat po ng daycare, nagpapamural ako, papintura, konting bigay ng sila, kung ano, blackboard, kung ano yung pwedeng maibigay sa kapag na makakaya. Libreng toilet, libreng gamot. United Nations. Puro hindi po tanda yan. Baka nung nakaraang eleksyon na ako naboto ng mga tinuli ko. Diba? Meron pa ako natuli sa inyo. Tama? Yun po. Tapos, nalagay sa Kristan din naman ako ni Father Sunny. Nung naging konsel ako, doon nakita ko na maraming kabataan. May 17 nga dalawa anak eh. Solo parent. May 19, dalawa anak. Solo parent. Isa, 17, isa anak. Nung nakaraang taon, nakita ko, tatlo pala ko kumukuha nagpapalutaryo. Ang akala ko, kumukuha lang ng para sa UDM, sa PLM. Akala ko mga grade 12 lang. Ngayon pala, solo parent na. Nag-asawa na. Bakit maro tayo nagbibigay ng libreng kasal? Bakit? Para mapagpatibay natin ang samahan ng isang pamilya. Dahil ngayon bata pagka sinabi ng nag-away yan, sasabihin sa'yo, doon ko na sa nanay mo, doon sa mami mo, dito na ako sa mami mo. Sino ba kawawa? Yung bata. Kaya ang ginagawa natin, para mapagpatibay natin yung samahan ng isang pamilya. Yung mga libreng notaryo, diba? Sino naman nakapunta sa opisina ko? Nabibigyan mo ba kayo ng juice, kape? May lasa po ba yung juice? May lasa po ba? Okay ba lasa? Okay. Sabi yung matanda, bago lasa. Ha? Ewan po, mga nainggit lang. Diba? Oo. Ano po ito lang? Baka ng sombrero yun. Nagpalutari ba sa atin? Madilig. Lagot kayo pagka pumunta dito. Bakit kung pupunta yun, maglalakad. Baka sa December 15 ba lumating na? Dito, hindi ko ba yung sa amin yun, sa Bilis-Bilos. Kaya pagka naglakad dito, kaya, hindi pwede yung mga paghingan. Papahinga. Dito sa Yormes Church Calambia. But anyway, hindi nga sa'yo. Ang tututukan ko po, ako po'y naniniwala na sa tulong nyo, sa pagdadasal nyo, tulungan nyo po, yakapin nyo ang buong Yormes Church. Hindi lang si Joey Oy. Mula sa Mayor namin, Yormes ko, Vice Mayor Chia Chensa, Congressman Joey Oy, 10 ng aking mga kasama mo siya. Kilala niyo si Joey Oy. Kami, bago kami umarap, nag-usap-usap kami. Dito po, wala pong palingbing dito sa Yormes Church. Nagdadalahan kami. Kaya pagka nagkarabang kami, kompleto. Pagka bumaba kami sa barangay, kompleto. Pag may patawag, kompleto. Kaya yung butin lang, hindi ko nakasama yun. Kasama ko yun. Malamang, sabi ko sa susunod na kampanya, maglalagay na ako ng lipstick dito sa kay sinulin para hindi mausok. Usok ako ng matanda. Ewan mo, kapag gano'n, pagdating sa lolo, kapag lilihan ako, ba't gano'n nun? No? Kaya ako bilang tumatayong ama, sabi ko, mag-usap-usap tayo, magdadalahan kami dito. Kaya kami, lahat ng sigaw namin, 9-0. Di ba yung po ang tama? Tama po ba yun? Tama po ba yun, mga mami daddy? Pagkakakampi mo, kakampin tunay. Di ba? Hindi naglili sa dulo. Di ba, mami? Oo. Pero ngayon po, ang una ko po, pinaawa ang Panginoon pagka nasungkit natin ang tagumpay. Ang una po natin tututukan, yung mga estudyante po ulit, yung kabataan. Dahil nung pagkapanalo ko po nung nakaraang eleksyon, noong 2022, bumaba ako sa barangayan. Nagpasalamat ako sa mga barangay official na personal. Dahil iba yung nakalagay lang, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Bukod doon, iba yun yung gesture
yung respeto sa barangay official na makapagpasalamat ka ng personal. Chairman, Magawan, yung mga tanod, sir, maraming salamat. Diba? Yung galing sa puso. Diba? Kasi malalaman naman po natin ang tao kung totoo ang sinasabi o nagsisinungaling. Di po ba? Misa nga, kung ano-ano sinasabi, lumiliyap ng gano'n. Pero hindi naman sasabi na, di ba? Eh ako, pag sinabi ko talaga nasa puso po yan. Hindi walang bola yan. At saka, minsan po, hindi ako nagsinungaling. Lahat po ng sinasabi ko, deresibo po yan. May, sabi nga ni Mami Junicia, may ebidensya. Di ba? Sabi ni Mami D. O, di ba? Pero ako, doon nung September po, nung last week, nagpatawag agad kami ni Yorme. August, September. Siguro nung mga, bago matapos yung patawag namin ni Yorme, ng mga end of September, nadinig na sinasabi ko may scholarship. Dahil yun po kasi, nung bumaba ako, yun po ang wala sa ika-6 na distrito ng Maynila. Yung scholarship ng mga kabataan, na lalong-lalo na yung may kakapusan po pagdating sa kabuhayan. Meron po bang scholarship sa 6th District? Meron ba? Dito mo, meron may nakakatanggap na scholarship? Dito mo, may nakatanggap? Doon mo sa lodge, sa taas mo, meron po ba nakakatanggap? Well, meron po, wala? Wala. Dahil yan din po, yan, nilista ko yan. Kasi pagkatapos kong manalo, kumuha rin ako ng mga batas. Kasi ang chairman ko po, chairmanship ko, Civil Service Appointment and Reorganization. Ako po nag-reorganize ng lahat ng departamento sa lungsod ng Maynila. Manila Health, Hospital, Sheriff Office, City Legal, lahat po, engineering, lahat po ng departamento. Ako po naging scrap and build. Puro ordinansa yung ginagawa ko. At ang iyong kapitbahay o ang iyong anak na si Joey Uy, kapag gumawa ng batas, hindi ko po minomoro-moro. Hindi nadaan ko sa proseso. May public hearing. Kasi may pondo naman dyan. Lahat po ng ginawa ko, wala akong inulit. May mga ginawa kong batas noon hindi ko napapagin kung sino gumawa. Abogado pa yung gumawa. Pero maliho yung batas. Sa City Council, lahat po ng empleyado ng City Council na papawasan ng 500 piso kada isang sweldo. Sa loob po na isang taon, 7,000. 2 batas yung ginawa, mali. Ginawa ko yun. For 6 years, lagay nyo, kung 10,000 empleyado ng City Council of Manila, 420 million ang nawawala pag pinagsama-sama mo. Napupunta lang po yan sa Civil Service Commission. Hindi na po nare-refund yun. Natapos ko yun ng September, siguro baka naipasa yun, napirma ng mayor ng mga October. Siguro noong November, start na po yun. So, may ba ako? Doon sa sinasabi kong scholarship program na binanggit kong gagawin natin. Pagdating pala nung last week of September, nagbigay na po yung, may nagbigay na ng 2,500 o 3,000. Sabi, scholarship daw yun. Nadinig si Joey, Doon mo kami sa labas? may nagsabi sa akin. Kasi gusto parating? Kung Joey, sabi mo, di ba tayo buong kasi mga Michelle? Hindi, kung na kita, hindi ko gusto ko. Sabi yan, bakit? Dapat nga Nagbigay na ng scholarship. tinapay ang layo ng Siguro bilya. naalala. Siguro, siyempre, pag nagpatawag ko lahat, wala ho kami pinipili. Dito ko sa Your Miss Choice, lahat iniimbitahan natin. Pwera na lang kung di ho nakapunta. Ganon po kami. Ganon din ang inyong kapitbahay. So, pinalawanan ko noong last week. Sabi ko, para sa inyong kaalaman po, ang scholarship program po, mula po unang araw ng klase hanggang katapusan ng klase. Tama po ba yun ang scholarship? Pag pinahabol lang, ano tawag doon? Financial assistance lang yun. O, financial lang yun. Kaya sinagpunta. Ewan ko, bakit ako pinipili yan?
Bakit may itsura naman po si Joey. May itsura naman po kahit pa paano yun. No? Eh, mga musyalis ko, nakita niyo, puro papings yan. Nakita niyo. Ang vice mayor namin, maganda. Hindi lang maganda, matalino. Ang Yorme naman namin, yung papings niya, artistahin, di ba? Wala kang tulang kabigin dito sa Yorme. Walang panapon dito. Puro pamatuto, di ba? O, di ba? O di yun nga, sabi ko, kasi ako, hindi pa ako naging congressman. Kaya hindi ko pa alam kung magkano pondo pagdating sa education, o sa health, o kung ano pa yung mga na pondo. Pagka nalaman ko, ilalahat po sa inyo. Nung ako yung naging konsyal, siguro sa inyong kaalaman, yung kapitbahay ko, mula nung unang araw naman, kasi sa mga salukuyan, hindi naman ako kumukuha ng sweldo. Allowance, clothing allowance, kasi may konti naman akong biyaya na natatanggap sa Panginoon. Kailangan ko yan, pero mas pinabuti kong itulong yung mga natatanggap. Pag si Christian, sabi ko, Chris, sabi ko, nung nanalo siya, sabi ko, anak, huwag mo na kuhanin yung sweldo mo. Sabi yan, paano naman ako, sabi ko, huwag mo na kuhanin yan, nadagdagan mo na lang yung sweldo ko. Tapos yung sweldo ko, wala ka pa namang asawa, ipunin mo. Sabi ko, para kapag nagkasawa ka, yan yung ipapakain mo sa anak mo, pagpapalaki mo, ipagpapaaral mo, sigurado, matino ang anak mo. Tama po ba yun, di ba? Dahil ang pera, kapag pinagbanatan mo ng buto o pinagpawisan mo, sigurado, matino ang bunga. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Sabi ko, may gining ganyan. Kaya nga sabi ko, yung apo ko, kailangan nila, kanina, sabi sa akin, Joe, konsyal, sabi niya, bakit o, mami? Kanina umaga, nasaan ba yung daddy mo? Sabi ko, sino ba? Si Joey Uy. Di ba daddy mo yun? Sabi, sino? Si Joey Uy, di ba daddy mo yun? Sabi ko, si Joey. Baka sinasabi niyo yung kapatid kong bunso, si Christian Joey. Tinapik naman ako. Sabi ko kanina, tinahanap niyo si Joey. Ngayon sinabi ko, ako yung panganay. Si Christian yung bunso eh. Tinapik naman ako ni Mami. Pero sabi ko, kasi ako, alam ng mga yan, ng mga kapitbahay ko, alam nila, maingat ko ako sa katawan. Dahil health is wealth, di ba? 3 litro tubig ang kinakain ko. Protis lang ang almusal ko. Melon, papaya, pinya, mansanas. Tapos, gulay isda lang po ako. 3 beses na kumakain ng karne sa isang buwan. 3 piraso ganito lang. Walang pa. Ajis, abete, katapusan. Makakain ka lang. Kasi lahat po ng sobra, masama. Sabi na bakit bata ka naman ako, may palang. Makamain, madilig na naman ako tanda. Sabihin, di ba? Kasi naman, nakita niyo, kasi nga, iba yung maingat sa katawan. Ang baby ko, 110-70. Vitamins ang iniinom. Lahat ang blood chem ko, below mo. Kasi iba yun, nag-exercise ako. Pagka naglakad ako, 2 oras, 16.8 kilometers. Hindi talaga naman sa akin. Bilis ako maglakad eh. Pagka naglalakad ako sa Freedom Park, di ba? Nakikita nyo. Bilis ako maglakad 2 oras. Dapat kasi physically fit. Saka dapat to, ang nagseservisyo sa taong bayan, dapat malusog. Di po ba? Kasi pagka medyo mahina, sa akin din, paano pagkakailangan ng tulong? Di ba? Kung matanda na, alam mo minsan, di ba, tumayo medyo nahilo. Ang biniinom ka lang naman siya, pagka nahilo naman. So, mataas. Hindi po pwedeng gano'n, di po ba? Dapat po, ang nagsiservisyo, basically fit din, di ba? Tama po ba yun? Di ba? Kaya ako naman po, kilala niyo ko kung gaano ko kamahal yung mama ko. Di ba? Mahal na mahal yung mama ko.
Ang una ko pa rin na ang una ko pa rin kung tututukan yung mga mamit natin. Bukod doon sa scholarship. Yung scholarship doon baka 1,000 naman yun. Mga may klase, para pandagdag nila, pambili na